May ka-look-alike o kahawig si President-elect Noynoy Aquino sa Dagupan. Ano kaya ang kanyang mensahe sa bagong Pangulo? Nakatutok si Jet Arceliana ng GMA Dagupan. Formal na pagtatapos ng canvassing, opisyal ng bagong halal na presidente at vice-presidente ng bansa, ang tambalang Noy B, Noynoy Aquino at Jejomar Binay. Marami ang lubusang nasiyahan sa naturang resulta ng unang automated election. Isa na rito ang walang kaduda-dudang look-alike ni Noynoy sa Dagupan City na si Venancio Medina. Siyempre, masaya magiging presidente na, di ba? Ang masasabi ko lang, sana yung pinangako niya sa mga tao na yung mga corruption, aalisin niya. Maging ang matalik na kaibigan ni Venancio, ikinatuwa rin ang resulta pagkat avid Noynoy Binay rin ito. Tama sinabi ni Binay kay Noynoy na he could sleep well. Gusto lang. Look, Binay is a working guy. Same thing with Noynoy, di ba? Bagamat hindi orihinal na magkapartido, panigurado naman umanong magiging epektibo ang kanilang panunungkulan sa bansa, pagkat na kay Noynoy umano ang puso at na kay Binay umano ang gawa. At kung ang bisyong paninigarilyo ni Noynoy ang pag-uusapan, mababalanse umano ito pagkat si Binay lubos na ipinagbabawal ang paninigarilyo, tulad ng pag-implementa nitong smoke-free city sa Makati City. Hindi rin anya usapin ang bagong kontrobersiya hinggil sa mungkahing pagparetoke ni Noynoy Aquino sa 4 na bahagi ng kanyang mukha upang bumata. Mula sa Dagupan, Pangasinan, Jet Arceliana, nakatutok 24 oras. Chika Minute! May bagong child star tayong aabangan. Siya ang gaganap sa title role ng Trudis Liit na mapapanood nyo soon dito sa Kapuso Network. Kilalanin siya sa chika ni Nelson Canla. Andiyan na po! Ang pagdamay si Kapoy nandiyan sa palad mo. Siya si Jillian Ward, ang bibong 5-year-old na bago nating iibigin sa Kapuso Network. Siya ang gaganap sa bagong seryeng Trudis Liit. Nakagawa na ng ilang commercial ads at TV shows, hindi na raw bago kay Jillian ang pag-arte. At ang kahanga-hanga sa batang ito, tila hindi nauubusan ng sasabihin at hindi bumababa ang energy. Ang role ko po dito ang inaapi po. Inaapi ka? Opo. Sino umaapi sa'yo? Ang umaapi po sa akin yung stepmother ko po. Ang stepmother ko po si Pauline Luna. Ang Trudis Liit ay hango sa unang pelikulang ginawa ng child star pa si Vilma Santos noong 1963. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng unang FAMAS Best Child Actress Award. Kilala mo ba si Vilma Santos? Sino si Vilma Santos? Siya po yung umiiyak. Siya po yung namatay dito. Siya po yung tatay ko. Mali! Parating ni Panyo. Kilala mo na ngayon. Sinisiguro naman ng kanyang mga magulang na sapat ang oras para sa kanyang pahinga, paglalaro at pag-aaral. Hindi raw nila gustong iparamdam kay Jillian na trabaho ang kanyang ginagawang hilig sa pag-aarte. Nung 2 years old siya, nakitaan na namin. Potential na. Oo, kasi kumakanta na talaga, tapos sumasayaw na siya, ganun. Then tapos, harap siya sa mirror. Wait. Sige po. Harap siya sa mirror, arte siya mag-isa. Magtataray-taray siya, ganun. Manood po kayo ng Trudis Liit. Manood po kayo ng Trudis Liit. Malapit na. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. That's it for Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Nel? Salamat, Pia. Sa tulong ng magkalabang istasyon ng radyo, muling nagkita ang isang pamilyang nawalay sa isa't isa. Itong serbisyong publiko. Yan ang tinutukan ni Jay Taro.
Narito na po sa ating booth ngayon ang mga magulang nila James at Jesus. Sila po yung dalawang batang Naging madamdamin ang muling pagkikita ng pamilya Adlawan matapos pansamantalang mawalay sa isa't isa. Bandang alas 5 ng hapon kahapon, pauwi na sana ang mag-anak na Adlawan sa kanilang tahanan sa Santo Domingo, Quezon City sakay ng bus mula Letre nang pumarang mag-asawa sa may kanto ng Quezon Avenue dahil daw sa bitbit ng mga gamit, aksidenteng naiwan ang dalawa nilang anak sa loob ng bus. Dala-dala namin yung mga gamit namin. Kaya nga, lalo na yung sasakyan namin na na hindi uminto. O, tumatalon nga kami. Kaya nga pagbaba namin sabi ko naman sa asawa ko, pa, nasaan si James? Si Dodong? Sabi niya, nandoon na. Oh, nandoon na raw. O, pagdating doon, wala dito si James. Sabi niya, tanagis, nandoon sa hindi nakababa. Hindi na raw nahabol ng mag-asawa ang bus. Bandang alas 7 kagabi, tiyempo namang sumakay ng bus si Marijo Benares. Niyaya niya ang dalawang nawawalang bata sa Camp Crame para humingi ng saklolo na hanapin ang kanilang mga magulang. About 7:20 we were in Crame. We left Crame almost 10 o'clock. Walang makakatanggap sa kanila. Siguro God's will talaga, walang makakatanggap sa kanila kasi for some reason, yung women and child, something like that division, the ones in charge were out and nobody could take care. Kinabukasan, naisip ni Benares na lumapit sa himpilan ng radyo sa GMA DZBB sa programang Oro mismo ng batikang broadcaster na si Gani Oro para manawagan. Mang araw pa lamang talaga mula sa Bohol. At ang mag-asawang Adlawan, nagkataon namang nananawagan sa himpilan ng radyo ng DZMM ng mga oras na iyon. Yung dalawang anak nyo, nasa kapuso! Kayo ho ngayon sa kauna-unahang pagkakataon, nagiba ang pader ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang magkalaban na istasyon nang ibabaw ang pagnanais na makatulong sa kapwa. Ano magtutulungan ang kapuso at pamilya? Natagpo na po ang inyong anak! Natagpo na po ang inyong anak! Public service naman tayo, pag ganyan, wala namang kompetensya, di ba? So, unang nai-on there ito sa atin dito sa DCBB na prioritize talaga namin na maisalang kaagad. Sabi ko, emergency, yung situation, tumatakbo na sigurado naghahanap yung mga magulang. Kaya isinalang ko kaagad sila first time ng programa natin. May mga nakikinig sa atin, may nakikinig sa inyo, may nakikinig sa amin. Sinabi, alam nyo ba na yung bata ang hinahanap ay nasa Double B at yung mga magulang na dito nga sa DZMM. So, malaking bagay ito. Kaya umpisa pa lang kaninang umaga, talagang nararamdaman ko yung hirap at saka talaga naman na sabi ko, Nay, huwag kayong aalis at gagawa tayo ng paraan para mapagtagpo kayo if ever. Sa tulong ni Benares at ng dalawang magkalabang istasyon, muling nabuo ang isang pamilyang pansamantalang nagkahiwalay. Larangan ng public service kasi, walang kompetensya. Walang naglalabang mga istasyon, basta't magkakatulungan gagawin natin. Kaya siguro kung meron pang magagawa sa mga susunod, this is a great partnership na magtulungan tayo para ma-solve natin ang problema. Ito yan. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Ang galing-galing naman. At yan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni na Mike Enriquez, Ivan Mayrina at welcome back, Pia Guanyo. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi nagtutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.